Noong 90s era, lahat ng mata, spotlight at atensyon ay na kay Michael Jordan. Pero sa likod ng bawat dunk ni MJ, may isang anino na hindi lang basta sidekick, isang tahimik na halimaw sa depensa. Playmaker na kasing talino ng coach at superstar na nagkataong nasa tabi lang ng itinuturing ng karamihan na GOAT. Pero para sa akin, hindi ko siya itinuturing na isang Robin ng team. Siya yung player na kung nabigyan lang ng sariling empire, baka siya mismo ang naging Batman. For this episode, subukan natin balikan kung gaano ba kahusay ang isang Scottie Maurice Pippen Sr. Bounces Myers cross court. Scottie! And he went right over the top of him. Si Scottie Pippen ay ipinanganak noong September 25, 1965 sa Hamburg, Arkansas bilang bunso sa 12 magkakapatid. Isang dosena, Brad. Sa high school, naglaro siya bilang point guard sa Hamburg High School bilang that time ang height niya lang ay 6'1 at mga nasa 150 pounds lang. Yan siguro yung dahilan kaya kahit pinangunahan niya ang kanyang team sa state playoffs, wala siya ni isang scholarship offer. Mahirap yon para sa kanya dahil hindi naman siya tulad ng ibang player na may marangyang buhay. Ang tatay niya ay nagtatrabaho sa paper mill pero na-stroke at naparalisa ang kalahating katawan. So dahil walang scholarship, mano-mano siyang nag-enroll sa University of Central Arkansas, hindi bilang big-time recruit, kundi bilang walk-on at student manager. Tumutulong lang siya sa high school team sa pag-equip, laundry at sa mga kagamitan para makapag-aral. At hindi lang yon, tuwing summer, nagtatrabaho din siya bilang welder sa furniture factory. Dito niya nakuha yung burn scar niya sa braso. Habang nasa college, tumangkad si Pippen from 6'1 to 6'7. Naging forward yung position niya pero dala niya pa din ang skills ng pagiging point guard. Dahil sa pagsisikap at dedikasyon, after ilang years, itinuring siyang pinakamalakas na player sa history ng school, averaging around 23.6 points, 10 rebounds at 0.3 assists per game sa senior year niya. Dahil dyan, ni-retire ng UCA yung jersey number 33 niya bilang tribute sa impact niya sa team. Si Scottie Pippen ay na-draft bilang 5th overall pick noong 1987 NBA draft ng Seattle Supersonics. Pero agad tinrade papuntang Chicago Bulls kapalit ng 8th pick at future picks. Sa hirap ng buhay nila Pippen noon, yung debut game niya sa Chicago ang unang beses na makakakita siya ng live NBA game. Yung pangarap niya lang dati na makanood ng live game pero that time, hindi lang siya basta audience, kundi kasama siya sa dapat abangan at panoorin. Nanggaling lang siya sa bench most of his first season at nag-average siya ng 7.9 points, 3.8 rebounds at 2.1 assists sa 21 minutes per game average. Sa second year niya, nagsimula nang makita ni Phil Jackson na dati ay assistant coach pa lang ng Bulls ang potensyal ng batang Pippen. Binibigyan siya ng mahihirap na task, pinapabantay sa kanya yung pinakamagaling na wing ng kalaban. Minsan pati point guards at maging mga sentro. Sabi nga ni Michael Jordan dati, Scottie covers things even I can't cover. At nung na-promote si Phil Jackson bilang head coach, sumakto si Pippen sa triangle offense dahil hindi kailangan ng pure point guard. Ang kailangan ni coach ay matalinong playmaker na marunong pumasa, magbasa ng defense at hindi ball hog. At yun mismo si Scottie. May point guard brain na 6'8 body kaya sa totoo lang siya yung naging engine ng offense. At sa bawat championship run nila, si Pippen yung unang tatakbo, unang dumidepensa, unang magbibigay ng extra pass. Sabi nga ni Phil Jackson, si Scottie ang most important player nila because he could do everything. Dahil mabilis na nag-click ang tandem ni MJ at Pippen, nanalo agad ang Bulls ng championship noong 1991 kalaban si Magic Johnson at ang Los Angeles Lakers. 1992, laban naman kay Clyde Drexler at Portland Trail Blazers. At 1993, laban naman kay Charles Barkley at Phoenix Suns. Three-peat agad ang duo ni na MJ at Pippen. Sa lahat ng yon, problema ng ibang team si MJ sa scoring ability nito. Pero malaking problema din si Scottie sa depensa na kayang ibigay nito sa kalaban. After ng three-peat ng Bulls, nagretiro na si Michael Jordan. Unang retirement, 2 beses kasi nag-retire yon. Inakala ng madami na babagsak ang record ng Bulls sa pagkawala ni Michael Jordan. Nakalimutan na ata nilang naiwan pa si Pippen sa team. Binitbit ni Scottie Pippen ang Bulls sa record na 55 wins at 27 losses na pumangatlo pa sa standings. At si Pippen, pang third sa MVP voting. Nakapasok sa All-NBA First Team at All-NBA Defensive Team. Pero sa playoffs, nasweep nga nila ang first round pero natalo sila sa Knicks sa second round sa Game 7.
Bumalik si MJ noong March 1995 pero kahit nagbalik si MJ at nakapasok sila sa playoffs, tatalo sila sa Orlando Magic sa second round. Pero ito rin ang nagpasimula ng hunger ng Bulls para bumawi sa 1996 season. Nagtapos ang season ng Bulls noong 1996 na may 72-10 record. Yan ang best record bago pa nabura nila Steph Curry at Warriors na nagtala ng 73-9 win-loss record. Si Pippen muling napasama sa All-Defensive Team, All-NBA First Team at All-Star at mula nun, muli nilang dinumina ang NBA at muli nilang nakuha ang kanilang pangalawang three-peat noong 1996, 1997 at 1998. Pagkatapos ng kanilang dalawang three-peat, nabuwag ang Bulls Dynasty. Umalis si Phil Jackson, muling nag-retire si MJ at si Scottie Pippen na trade sa Houston Rockets. At sa Houston, pagkakataon sana nila makagawa ng dynasty with Pippen, Charles Barkley at Hakeem Olajuwon. Ang problema, hindi nag-click, hindi nagkasundo si Scottie Pippen at Charles Barkley. Hindi daw nagustuhan ni Pippen ang work ethic ni Charles Barkley noon at tinawag niya pa itong selfish at mataba. Naging dahilan yon ng paghina ng chemistry sa court, early playoff exit, hanggang sa humingi na ng trade si Pippen paalis ng Houston. At doon, napunta siya sa Portland Trail Blazers kung saan nagkaroon siya ng resurgence. Si Pippen ang naging veteran leader at defensive anchor ng team kasama sina Rasheed Wallace, Steve Smith at Arvydas Sabonis at talagang loaded yung team nila noon. Umabot pa sila ng Western Conference Finals noong 2000. Sayang kasi natalo lang sila sa Lakers sa Game 7. Maganda pa din ang naging performance ni Pippen ng mga sumunod na taon pero yung era na yon ay halos naging era na ng Kobe and Shaq duo. At noong 2003 to 2004 season, bumalik pa siya sa Chicago Bulls para magsilbing mentor ng young roster ng team pero nalimitahan na siya ng mga injuries hanggang sa tuluyan na siyang nagretiro noong 2004. Si Scottie Pippen ay mahilig din sa classic cars at minsan pa nga siyang bumili ng second-hand private jet pero nalugi dahil grabe raw sa maintenance at gastos. May pagkakataon din na naloko si Scottie Pippen ng sarili niyang financial advisor. Umabot pa sa korte at napatunayan na talagang na-scam si Pippen. Yung about naman sa asawa ni Scottie Pippen, wag na yon. So sa tanong na kung gaano makagaling si Scottie Pippen, siya ay naging 7-time NBA All-Star, 4-time All-NBA First Team, 8-time All-Defensive First Team, career average na 16 points, 6 rebounds at 5 assists. Elite two-way player kahit saang era mo ilagay. Nagkaroon siya ng season na siya ang naging leader sa steals, nakakuha din siya ng 2 Olympic gold medal, miyembro ng Dream Team hanggang sa niretiro na ng Bulls ang kanyang jersey noong 2005. Isang immortal na numero para sa isang foundation piece ng dynasty. At 2 beses din siyang na-induct sa Naismith Basketball Hall of Fame bilang pagkilala sa kanyang ambag sa larong basketball. At yung isa ay bilang isang miyembro ng Dream Team. Kaya okay lang kung si Michael Jordan ang GOAT mo. Pero wag din natin kalimutan na si Scottie Pippen ang gulugod, ang utak at ang defensive soul ng Bulls Dynasty. 6 rings, countless memories at isang legacy na hindi mabubura ng kahit anong era. Paki-like ng video kung nagustuhan mo at paki-follow or subscribe na din ang ating channel para updated ka sa susunod pang NBA kwentuhan.